Kumusta sa inyong lahat mga ka-DC? Salamat sa suporta nyo ha. Nakakataba po talaga ng puso. Gusto ko lang po ulit magpakilala ulit sa mga bago dito sa channel natin. Ako po ang inyong lingkod na si Kuya Louie mula pa sa Dakilang Crisanto at Kuya Lou Horror Stories. At narito po ako para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pala ang video natin ha, para marinig nyo mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa mga fan ng Dragon Ball Z, siguradong isa kayo sa nag-comment na si Trunks yung huling sinampol ko. At tama kayo, ako nga ang isa sa nagdub sa kanya. Minana ko lang po kasi ang karakter na yun mula sa kapwa ko voice talent. Ngayon naman, isang matalinong bata ang isasample ko sa inyo. Ito siya. Teka, sample muna tayo. Ngayon naman, bubunot ako at ilalapag ang paboritong card ko, ang Temperamental Heroes! O ano, natatandaan nyo ba siya? Mahusay siya at madiskarting makipaglaban sa cards kaya maraming bilib sa kanya. Ano, kilala nyo na ba siya? Aabangan ko sa comment section ang sagot nyo ha. O buti pa, simulan na natin ang kwento. Jun, buti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay dahil marami pang kailangan gawin dito sa bahay. Huwag mo sabing tumambay ka na naman kasama ng mga kaibigan mo. Hindi naman ako nagtagal. Napadaan lang ako sa bayan at may mga nakasalubong na kakilala. Umuwi rin agad ako dahil alam kong may aasikasuhin pa rito. Kung tutuusin, mas mabuti na rin niyang maaga kang umuwi. Ang dami pa nakatambak na gawain samantalang kami ng anak ko ang halos kumikilos buong araw. Sige na, pakibuhat mo nga yung mga kahon sa garahe at ilagay sa bodega. Kanina pa yan nandun pero hindi ko ginalaw dahil trabaho mo naman yan. O sige, ako nang bahala. Aayusin ko agad para matapos na at wala nang problema pang iisipin mamaya. Katatapos lamang ni Jun makipagkita sa ilang kumpare sa bayan. Kanina, niyaya siyang sumama sa isang lakad ngunit umatras din siya bago pa man matuloy ang plano. Hindi na yun bago sa mga taong nakakakilala sa kanya. Madalas siyang umaatras kapag may bagay na maaaring ikagalit ng asawa o magdulot ng alitan sa bahay. Dahil dito, naging paksa na rin siya ng pangungutya ng ilang kaibigan niya. Gayunpaman, mas pinipili niyang manahimik kesa makipagtalo. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ng sunod-sunod na utos mula kina Vivian at Aling Rita, ang bago niyang asawa at ang nanay nito. Pagkatapos mong ayusin ang mga kahon, pakitignan din yung sirang gripo sa likod ha. Kanina pa tumutulo yan at nakakainis ang pakinggan. Oo, titignan ko rin mamaya. Baka may bara lang o maluwag na tornilyo kaya ganyan na nangyayari. At huwag mong kalimutan ng mga paso sa gilid ha. Matagal ko nang gustong ilipat ang mga yon pero ikaw lang naman ang pwedeng gumawa. O sige, isasabay ko na rin para isang trabaho na lang lahat at hindi na pabalik-balik. Mabuti naman at marunong kang sumunod. Maraming lalaki ngayon na simpleng utos lang, reklamo na agad ang sinasagot. Tahimik na ipinagpatuloy ni June ang kanyang ginagawa. Sanay na siya sa ganong klase ng usapan. Sa tuwing may ipapagawa sa kanya, hindi na niya iniisip kung pagod ba siya o may iba pa siyang gustong gawin. Para sa kanya, mas madaling sumunod kaysa makarinig ng mahabang sermon. Sa loob ng maraming taon, ganun ang naging takbo ng kanyang buhay. Kapag may gusto si Vivian o si Aling Rita, agad niya yung ginagawa. Hindi na rin niya namalayang unti-unti nang nawawala ang kakayahan niyang tumanggi kahit sa maliliit na bagay. Papa, kakauwi mo pa lang pero parang hindi ka na naman nagpapahinga. Kanina ka pa paikot-ikot dito sa bahay. Ayos lang yan anak. Mas mabuti nang matapos agad ang mga kailangan para makapagpahinga rin mamaya na maaga. Palagi mo na lang sinasabi yan, pero hindi naman nangyayari. Kapag natapos ang isang gawain, may panibago na naman silang ipapagawa sa'yo. Ganyan talaga minsan. Hindi naman kailangan gawing malaking problema ang bawat utos na maririnig natin sa bahay. Hindi ko po alam kung mabait ka lang talaga o ayaw mo lang magsabi ng hindi kahit alam mong sobra na.
Napatingin si June sa anak ngunit hindi siya agad nakasagot. Hindi niya gustong makipagtalo rito dahil alam niyang may punto ang mga sinasabi nito. Sa mga nakalipas na taon, ilang beses na rin siyang napagsabihan ni Angela tungkol sa pagiging sunod-sunuran niya. Noon, hindi niya yun pinapansin dahil bata pa ang anak niya. Ngayon ay dalaga na ito at mas malinaw nang nakikita ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Habang tumatanda si Angela, mas madalas na rin itong napapansin ang mga bagay na dati hindi mahalaga para rito. Naalala niya tuloy ang yumao nitong ina. Angela, kung tapos ka na makipag-usap sa papa mo, pakisabi sa kanya na linisin din yung lumang estante sa likod, ha? Bakit hindi na lang tayo kumuha ng tao para gumawa niyan? Halos buong araw na rin nagtatrabaho si papa. Aba, napakarami mo namang sinasabi. Kung may oras ka magreklamo, mas mabuti pang tumulong ka na lang. Tumutulong naman ako, ah. Ang hindi ko po maintindihan kung bakit parang si papa na lang lagi ang inuutusan dito. Tama na yan. Huwag na kayong magtalo dahil wala namang magandang maidudulot yan sa atin eh. Hindi na nagsalita si Angela matapos yun. Kilala niya ang kanyang ama. Kapag nagsimula na itong mamagitan sa usapan, siguradong pagtatakpan na naman ito ang sitwasyon. Para kay June, mas mahalaga ang katahimikan kaysa ang pagsagot sa mga taong nakapaligid sa kanya. Subalit para kay Angela, hindi na yun katahimikan, kundi pag-iwas. Maraming beses na niyang nakita ang ama na umatras sa mga bagay na kaya naman itong panindigan. Dahil dito, unti-unti nang nababawasan ang paghanga niya sa lalaking minsan niyang itinuturing na pinakamatapang sa lahat. Hanggang sa biglang tumawag ang nakatatandang kapatid ni June na si Norma. June, nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan dahil may kailangan akong ipagawa ngayong araw at hindi ko kayang gawing mag-isa. Pasensya ka na ate. Naiwan kasi yung cellphone ko sa sala eh. Ano bang kailangan mo at pupunta ako agad pag... Ano bang kailangan mo at pupunta agad ako kapag natapos ako dito? May mga gamit akong gustong ilipat sa kabilang bahay. Huwag ka na magpatumpik-tumpik dahil Huwag ka na magpatumpik-tumpik ha dahil naghihintay na ako rito. Sige ate, aalis ako pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay dito para wala nang may iwan pang trabaho. Bilisan mo na lang dahil marami pa akong balak gawin bago matapos ang maghapon. Pagbaba ng tawag, agad na naghanda si June para umalis. Hindi man lang niya naisip na magpahinga muna kahit maghapon na siyang kumikilos. Si Norma ang nagpaaral sa kanya noon, kaya pakiramdam niya may utang na loob siyang hindi kailanman mababayaran. Dahil doon, hindi siya marunong tumanggi rito kahit sa mga pagkakataong malinaw na naaabala na siya. Sa paningin ng ibang tao, simpleng pagtulong lamang yon sa kapatid. Subalit para kay Angela, isa na naman yung halimbawa kung paanong laging inuuna ng kanyang ama ang kagustuhan ng iba kaysa sa sarili niyang kapakanan. Papa, pupunta ka na naman kay Tita Norma kahit halata naman na pagod ka na mula umaga hanggang ngayon. Hindi naman siguro magtatagal ang gagawin ko ron. Tutulungan ko lang siya tapos babalik din agad ako dito. Kapag siyang tumawag parang wala kang ibang pagpipilian kundi sumunod. Hindi ka man lang ba marunong tumanggi kahit minsan? Marami siyang naitulong sa akin noon. Kaya normal lang natulungan ko rin siya kapag may kailangan siya. Minsan naiisip ko na hindi ka mabait, Papa. Pakiramdam ko, natatakot ka lang na may magalit sa'yo eh. Natigilan si June. Wala siyang naisagot sa sinabi ng anak. Ilang segundo siyang nakatayo bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan si Angela na nakatingin sa kanyang likuran. Habang papalayo ang ama, lalo niyang naiisip kung gaano kadalas itong sumunod sa kagustuhan ng ibang tao. Samantala, June, ilagay mo itong aparador sa kabilang kwarto. Kanina pa kita hinihintay at parang ang bagal mo pa rin kumilos hanggang ngayon. Pasensya ka na ate. Medyo marami lang ding ginawa bago ko umalis ng bahay. Kaya inabot ako ng ganitong oras. Palagi ka namang may dahilan eh.
Kung hindi dahil sa akin noon, hindi ka makakatapos ng pag-aaral at alam mo yan. Hindi ko naman nakakalimutan ang lahat ng naitulong mo sa akin, ate. Kaya nga nandito ako agad para tumulong. Mabuti naman kung ganon dahil marami pa tayong gagawin bago matapos ang maghapon. Tahimik na sumunod si June sa bawat utos ng kanyang kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, si Norma na ang tumayong gabay niya. Ito rin ang tumulong sa kanyang pag-aaral kaya hindi niya magawang tanggihan kahit ang mga pabor na malinaw namang pwedeng ipagawa sa iba. Halos 2 oras siyang nagbuhat at nag-ayos ng mga gamit bago tuluyang nakauwi. Pagdating niya sa bahay, pagod na siya ngunit hindi niya yun ipinakita. Sanay na siyang itago ang nararamdaman upang walang masabi ang mga taong nakapaligid sa kanya. Papa, tingnan mo itong bagong usbong sa orchids ko. Oh. Kanina ko lang napansin pero mukhang mamumulaklak na yan sa mga susunod na araw. Ang ganda, no? Maganda nga. Talagang inalagaan mo na mabuti ang mga halaman mo kaya ang gaganda ng tubo ng mga yan. Buti pa sila, napapansin mo. Akala ko hindi mo na makikita dahil lagi kang may inuunan na iba. Huwag ka na magtampo. Kahit marami akong ginagawa, lagi pa rin kitang iniisip. Sana ganyan din kapag may problema na kailangan mong harapin para sa akin. Napangiti lamang si June ngunit hindi niya sinagot ang huling sinabi ng anak. Mas pinili niyang tumulong sa pagdidilig ng mga halaman nito. Ang mga orchids ang isa sa mga bagay na pinakamahalaga kay Angela. Ilang taon niya na yung inaalagaan at halos araw-araw niya yung binabantayan. Kapag may bagong bulaklak na lumalabas, agad niya yung ipinapakita sa ama. Para kay June, isa yon sa mga iilang pagkakataon na nakikita niyang tunay na masaya ang kanyang anak matapos mawala ang ina nito nung bata pa lamang. Angela, kung tapos ka na maghalaman, pakipunasan naman yung mesa sa sala dahil may mga bisitang darating bukas. Mamaya na siguro, katatapos ko lang maglinis sa kusina at gusto ko munang asikasuhin tong mga halaman ko. Napakadali nang ipinagagawa sa'yo pero parang napakahirap mong utusan. Hindi ka dapat masyado nagpapasarap sa buhay, ha? Hindi naman ako nagpapasarap, ha? Simula umaga may ginagawa rin naman ako dito sa bahay. Sige na anak, tulungan mo na muna sila para matapos na agad ang mga kailangan. Hindi na sumagot si Angela. Kinuha niya ang basahan at tahimik na pumasok sa loob ng bahay. Napailing na lamang siya habang naglalakad. Muli na naman niyang nakita kung paano agad kumampi ang kanyang ama sa iba upang maiwasan ang pagtatalo. Hindi naman na yun bago sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataong nangyayari yun, mas lalo siyang nadidismaya. Samantala, si June nagpatuloy sa pagdidilig ng mga orchids nang hindi namamalayan na may paparating na pangyayaring magpapakita na naman ng kanyang kahinaan. Papa, halika rito, dali! Oh, ano nangyari? Bakit? Tignan mo yung mga orchids ko. Wasak na wasak lahat. Nabasag pati yung mga paso. Sino gumawa nito? Kanina lang maayos pa ang mga yan ah. May motor na dumaan at sumalpok dito sa harap. Pagkatapos nun umalis agad na parang walang nangyari. Napakuyom ang kamao ni June nang makita ang kalagayan ng mga halaman. Nakakalat sa lupa ang mga basag na paso at bali-baling tangkay. Alam niyang napakahalaga ng mga yun para sa anak na si Angela. Hindi man mahal ang halaga ng mga paso, alam niyang taon ang ginugol ng anak upang alagaan ang mga yun. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa barangay upang magreklamo. Sa tulong ng ilang nakakita sa insidente, natukoy rin kung sino ang binatilyong nakabangga sa mga halaman. Salamat at nagreklamo ka agad. Akala ko, hayaan mo na naman tulad ng ginagawa mo sa ibang problema. Hindi pwede ito. Pinaghirapan mo yung mga halaman na yan kaya dapat managot yung sumira. Sana nga, kasi kung pababayaan mo rin to, wala na talaga akong aasahan sa iyo, Papa. Hindi anak. Aayusin natin ito at kakausapin natin ang mga magulang ng bata. Nang sumunod na araw,
Nagtungo si Jun sa barangay upang makausap ang pamilya ng binatilyo. Buo ang loob niyang singilin ang mga ito para sa pinsalang ginawa. Subalit nagbago ang lahat nang malaman niya kung sino ang ama ng bata. Sa mismong barangay, nalaman niyang isang pulis ang ama nito. Hindi naman siya pinagbantaan o sinigawan, ngunit sapat na ang impormasyong yun upang mawala ang tapang na kanina lamang ay ipinapakita niya. Unti-unti siyang naging tahimik at maingat sa bawat salitang binibitiwan. Angela, may sasabihin sana ako tungkol dun sa reklamo natin kahapon. Ano po yun? Kailan sila magbabayad para sa mga nasira nilang halaman? Sa tingin ko, mas mabuting wag na natin palakihin pa ang isyong yun. Nangyari na rin naman at wala na tayong magagawa. Ano? Di ba galit na galit ka tapos ngayon, bigla mo nalang sasabihin na pabayaan na natin? Minsan mas mabuting umiwas na lang sa gulo kaysa pahabain pa ang problema, anak. Hindi pag-iwas yan, Papa. Hinahayaan mo lang silang makalusot kahit silang may kasalanan. Nakayuko si Jun matapos marinig ang sinabi ng anak. Wala siyang maisagot dahil alam niyang tama ito. Gayunpaman, hindi niya magawang ipaliwanag ang takot na nararamdaman niya. Para sa kanya, mas mabuti nang matapos ang usapin kaysa magkaroon pa ng mas malaking problema. Subalit para kay Angela, isa na naman yung pagkakataong pinili ng kanyang amang pag-urong kesa ang paninindigan. At habang pinagmamasdan niya ang wasak na mga orchid sa harap ng bahay, lalo niyang naramdaman na hindi lamang mga halaman ang nasira nung araw na yun. Kasabay ng mga nabaling tangkay ay tila nabawasan din ang tiwala niya sa kakayahan ng kanyang ama na ipagtanggol kahit ang sarili nitong pamilya. Lumipas ang ilang araw. Angela, bakit ngayon mo palang sisimulan ng pagwawalis? Kanina pa kita inutusan pero parang napakabagal mong kumilos sa lahat ng bagay. Katatapos ko lang maghugas ng mga pinggan, naglinis ng kusina at nag-ayos ng mga gamit sa sala. Kaya ngayon ko palang nagagawa yan. Ay sus, napakadali na mga ginawa mo pero kung umasta ka, parang buong maghapon ka nagbuhat ng sako sa palengke. Hindi naman ako nagrereklamo. Ang sinasabi ko lang, hindi ko kayang gawin lahat ng sabay-sabay sa iisang oras lang. Mas mabuti nang tumahimik ka at tapusin mo na ang trabaho kesa puro paliwanag ang marinig namin mula sa'yo. Mas naging madalas ang pag-uutos ni na Vivian at Aling Rita kay Angela. Mula umaga hanggang gabi, halos wala itong tigil sa pagkilos. Kapag natapos niyang isang gawain, may panibago agad na naghihintay. Sa kabilang banda, tahimik lamang si June sa tuwing nasasaksihan niya ang mga ito. Napapansin niyang mas marami ng pinapagawa sa anak, ngunit palagi niyang kinukumbinsi ang sarili na simpleng pagtulong lamang yon sa bahay. Gayunpaman, may mga pagkakataong kahit siya nagsisimula ng makaramdam ng pag-aalinlangan. Papa, pwede bang ikaw naman na magsabi sa kanila na magpahinga muna ako kahit sandali? Kanina pa ako hindi umuupo eh. Konti na lang siguro yan, anak. Pag natapos mo naman siguro, baka makapagpahinga ka na rin mamaya. Yan na naman ang sinasabi mo. Kapag natapos ko ito, may panibago na namang ipapagawa sa akin eh. Sumusobra na sila, Papa. Subukan mo na lang muna silang pagpasensyahan para wala nang maging problema sa bahay. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit palagi na lang ako ang kailangang umintindi sa lahat. Hindi na sumagot si June. Alam niyang may punto ang anak, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa tuwing naiisip niyang pagsabihan sina Vivian at Aling Rita, agad din siyang pinangungunahan ng takot na magkaroon ng sigawan at pagtatalo sa loob ng bahay. Kaya gaya ng nakasanayan, pinili niyang manahimik. Samantala si Angela, nagpatuloy sa kanyang ginagawa kahit ramdam na niya ang pagod. Hindi man siya umiimik, nagsisimula ng maipon ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Angela,
Pagkatapos mo magwalis, pakipunasan mo rin ang lahat ng bintana sa itaas ha, dahil puro alikabok na mga yon. Katatapos ko lang pong punasan yung mga yon kahapon. Hindi pa naman po siguro ganun kadumi agad ang mga bintana. Hoy, kapag may pinagawa kami, gawin mo na lang. Hindi yung bawat utos kailangan mo pang kontrahin. Hindi po ako kumukontra. Nagtataka lang naman ako kung bakit inuulit-ulit ang mga trabahong kagagawa ko pa lang eh. Dahil gusto naming maayos ang bahay. Kung ayaw mo, pwede kang umalis dito at mamuhay mag-isa. Napakuyom ng kamao si Angela ngunit pinili niyang wag sumagot. Narinig yun ni June mula sa kabilang silid, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Aling Rita ngunit muli niyang pinili ang katahimikan kaysa makialam. Para sa kanya, baka lumaki lamang ang gulo kapag nakisali pa siya. Subalit hindi niya alam na ang bawat pananahimik niya mas lalong nagpaparamdam kay Angela na nag-iisa ito sa loob ng kanilang bahay. Vivian, baka pwede namang mamaya na gawin ni Angela yung iba. Kanina pa rin naman siya kumikilos mula umaga pa eh. Aba, ngayon ka pa nagsalita. Hindi naman mabibigat ang pinapagawa namin kaya wag mo siyang masyadong kinukonsinte ha. Hindi ko naman kinukonsinti. Naisip ko lang na baka napapagod din siya eh. Nako, napakabata pa niya para magreklamo ng pagod. Nung panahon namin, mas mabibigat pang ginagawa namin araw-araw. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Angela nang marinig niyang nagsalita ang ama. Subalit mabilis din yung nawala nang makita niyang agad itong umurong matapos sagutin ni na Vivian at Aling Rita. Muli niyang nakita ang parehong ugali na matagal na niyang pinapansin. Kapag may pagkakataong manindigan si June, tila may humihila rito pabalik. Sa huli, palagi itong sumusuko bago pa man masimulan ang laban. Dahil dito, mas lalo lamang nadagdagan ang pagkadismaya ni Angela. Papa, bakit ka pa nagsasalita kung babawiin mo rin naman agad lahat ng sinabi mo? Ayoko lang kasi magkaroon ng malaking pagtatalo dito sa bahay. Alam mo namang hindi maganda ang puro sigawan. Mas hindi maganda yung nakikita mong mali pero wala kang ginagawa para itama. Hindi ganun kadali ang iniisip mo. May mga bagay na mas mabuting palampasin kaysa palakihin, anak. Palagi mo nalang pinapalampas. Kaya nasanay na rin silang gawin kung anong gusto nila eh. Bahay natin to, Papa. Bakit ginagawa nila tayong katulong? Lumipas ang ilang araw at lalo pang dumami ang mga gawaing ipinapasa kay Angela. Kahit ang ilang trabahong dati namang ginagawa ni na Vivian at Aling Rita, sa kanya na rin napupunta. Unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo ng dalawa sa kanya. Kung noong una may paggalang pa, ngayon mas madalas na siyang utusan at pagsalitaan ng hindi maganda. Nakikita yon ni June araw-araw, ngunit gaya ng dati, wala siyang nagagawa kundi ang manahimik at umasa na kusaring maaayos ang lahat. Angela, pakipunasan nga ulit yung hagdan. May mga bakas na naman ng paa at ayoko makita yan ng mga bisita bukas. Katatapos ko lang nun kanina. Hindi pa nga ako nakakakain ng maayos simula tanghali eh. Alam mo, napakarami mong dahilan. Kaya hindi umuunlad ang tao dahil puro reklamong inuuna. Hindi ako nagrereklamo. Gusto ko lang sana makakain muna bago gumawa ulit ng ibang trabaho. Tapusin mo muna yan sa kakakumain. Hindi naman tatakbo ang pagkain sa mesa eh. Patay gutom ka ba? Kinagabihan, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Angela. Ramdam niya ang init ng kanyang katawan at pananakit ng ulo. Gayunpaman, hindi niya yun sinabi agad dahil ayaw niyang makarinig ng panibagong sermon. Kinabukasan, mas halata na ang kanyang pangihina. Mabagal siyang kumilos at ilang beses na pahawak sa dingding upang hindi mawala ng balanse. Napansin yun ni June at agad siyang nilapitan. Angela, anak, maputla ka. Masama ba ang pakiramdam mo? Kanina ka pa parang walang sigla. May lagnat yata ako pa. Simula kagabi masakit na ang ulo ko pero akala ko mawawala rin agad. Ano? Ay,
Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Ako nang bahala kung may kailangan silang ipagawa. Magpapahinga? Ang dami pang kailangan linisin dito bago dumating ang mga bisita. Tama. Konting init lang ng katawan, gusto nang humiga. Ay nako, hindi naman maluba ang lagay niyan. Napatigil si June. Alam niyang mali ang naririnig niya. Kita niyang nangihina ang anak at kailangan nitong magpahinga. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik na para bang may gustong sabihin. Subalit nang makita niya ang matalim na tingin ni na Vivian at Aling Rita, muli siyang nawala ng lakas ng loob. Sa huli, yumuko na lamang siya at walang salitang tumalikod. Naiwang nakatayo si Angela habang pinagmamasdan ang papalayong ama. Sa sandaling yon, mas malinaw niyang naramdaman na kahit nasa tabi niya si June, hindi niya maaasahang ipagtanggol siya nito kapag siya mismo ang nangangailangan. Angela, bakit hindi pa tapos yung mga damit? Kanina pa kita inutusan pero parang lalong bumabagal ang kilos mo habang tumatagal ah. Pasensya na pero masama pa rin kasi ang pakiramdam ko eh. Kaya hindi ako makakilos ng kasing bilis ng dati. Ay nako, lagnat lang yan. Para namang napakaluba ng sakit mo kung makapagdahilan ka. Hindi naman ako nagdadahilan na. Nahihilo lang talaga ako minsan kaya kailangan kong huminto sandali. Tumigil ka na sa kakapaliwanag at tapusin mo na lang ang trabaho mo. Kahit may lagnat pa si Angela, hindi nabawasan ang mga gawaing pinapagawa sa kanya. Mula umaga hanggang hapon, tuloy pa rin ang paglilinis, paglalaba at pag-aayos ng bahay. Ilang beses siyang napaupo dahil sa panghihina ngunit wala man lang nakapansin o nagkusang magsabing magpahinga siya maliban kay June. Ngunit tulad ng dati, hanggang pag-aalala lamang ang kaya niyang ipakita. Sa tuwing susubukan niyang magsalita, agad din siyang natitiklop sa harap ni na Vivian at Aling Rita. Vivian, baka pwede talagang magpahinga muna si Angela kahit ngayong araw lang oh. Kita mo naman na hindi pa siya maayos eh. Ano ba yung pagkahabag mo sa anak mo? Para namang inaapi namin siya rito. Kapag pinagtrabaho, inaapi agad? Ganyan ba ang pagpapalaki mo sa kanya? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Naisip ko lang na baka kailangan niya ng kaunting pahinga. Kung gusto niya matapos sa mga gawain, kumilos siya. Ganun lang kasimple. Tumahimik na naman si June. Nakita yun ni Angela at muli niyang naramdaman ang pamilyar na pagkadismaya. Hindi na siya nagulat. Sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit lang niyang nasasaksihan ang pare-parehong eksena. Magsasalita ng kaunti ang kanyang ama, susubukang mamagitan, pagkatapos uurong kapag may sumagot. Unti-unti na niyang tinatanggap na marahil wala nang magbabago rito. Habang tumatagal, mas nararamdaman niyang kailangan niyang haraping mag-isa ang lahat. Papa, hayaan mo na. Wala rin namang mangyayari kahit magsalita ka eh. Anak, wag mo namang isipin na wala akong pakialam sa'yo. May pakialam ka nga pero hanggang dun lang. Kapag kailangan ka na, bigla ka namang nawawala. Hindi mo kasi naiintindihan ang sitwasyon eh. Hindi. Ikaw ang ayaw umintindi sa nangyayari sa akin. Hindi na nakapagsalita si June. Habang pinagmamasdan niya ang anak, pakiramdam niya, unti-unti itong lumalayo sa kanya. Dati sa kanya agad lumalapit si Angela kapag may problema. Ngayon, bihira na itong magkwento. Mas madalas na rin itong manahimik. Ramdam niyang may mali, ngunit hindi niya alam kung paano yun aayusin. At sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyari yun. Hoy Jun, kanina pa kita tinatawag ah. Mukhang ang lalim yata na iniisip mo. Ikaw pala yan, Arman. Pasensya na, hindi kita napansin. Kita naman, parang pasan mo ang buong bahay sa mukha mo ah. Anong problema? Wala naman. Mga bagay-bagay lang sa bahay na kailangan pagtiisan. Yan na naman tayo sa salitang pagtiisan eh. Nagkitang magkaibigan sa isang tindahan malapit sa kanilang lugar.
Matagal nang kilala ni Arman si June kaya madali niyang napapansin kapag may bumabagabag dito. Hindi tulad ng ibang tao, hindi siya natatakot magsabi ng totoo kahit masakit pakinggan. Kaya nang makita niyang tila balisa ang kaibigan, agad niya itong kinulit hanggang sa mapilitang magkwento si June tungkol sa mga nangyayari sa bahay. Sabihin mo nga sa akin, hanggang kailan mo hahayaang ganyan ang anak mo? Hindi naman ganun kalala ang iniisip mo. Talaga ba? May sakit na yung bata pero pinagtatrabaho pa rin. Nakikita ko naman ang nangyayari. Ayoko lang kasing magkaroon ng gulo, pare. Alam mo, hindi ka mabait pare. Duwag ka. Parang natigilan si June sa narinig. Kahit ilang beses na siyang tinutukso ng ibang tao, iba ang dating kapag derecha ang sinabi yon ng isang matagal ng kaibigan. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, napatingin lamang siya sa malayo habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Arman. Madali lang sabihin yan kapag wala ka sa sitwasyon ko. Hindi, madali kong sabihin dahil malinaw ang nakikita ko. Hindi mo kasi naiintindihan ng lahat eh. Ano bang hindi ko naiintindihan? Takot ka kay Vivian, takot ka kay Aling Rita, takot ka kay Norma. Pati dun sa pulis naman nung batang sumira sa orchids ng anak mo, umatras ka. Arman, At ngayon pati si Angela hinahayaan mo masaktan dahil sa kaduwagan mo. Wala nang naisagot si June kahit masakit pakinggan. Alam niyang may katotohanan ang mga sinasabi ng kaibigan. Sa buong buhay niya, lagi niyang iniisip na mabuting umiwas sa gulo. Subalit ngayon nagsisimula na siyang magtanong sa sarili kung tama pa ba ang ginagawa niya. Habang pauwi siya, paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ni Arman. Hindi niya yun maalis sa isip kahit anong gawin niya. Vivian, pwede ba tayong mag-usap sandali? Bakit? May problema na naman ba? Naisip ko lang na baka masyado ng marami ang mga pinapagawa natin kay Angela. Aba, sino naman nagsulsul sa'yo para maisip mo yan? Wala. Napansin ko lang na pagod na rin siya nitong mga nakaraang araw eh. Kung naawa ka masyado, ikaw ang gumawa ng lahat ng trabaho dito. Ganon kasimple. Muling nanahimik si June. Gusto niyang magsalita pa ngunit unti-unti na namang nawala ang kanyang lakas ng loob. Ilang segundo siyang nakatayo bago tuluyang tumalikod. Sa likod niya, narinig pa niyang mahinang bulungan ni na Vivian at Aling Rita ngunit hindi na niya yun pinansin. Tulad ng dati, muli na naman siyang umatras bago pa man niya maipaglaban ang gusto niyang sabihin. Tingnan mo nga yung anak ng asawa mo. Kanina pa nakasimangot na parang siyang may-ari ng bahay. Hayaan mo na, baka akala niya may kakampi siya rito. Wala naman akong sinasabi sa inyo Hindi mo kailangan magsalita. Kita naman sa mukha mo ang yabang. Oo nga, mas mabuti pang tapusin mo na lang ang ginagawa mo kesa magmukmuk ka dyan. Lumipas ang gabi na mabigat ang pakiramdam ng lahat. Subalit ang pinakamabigat, ang dinadala ni Angela. Pagod na ang kanyang katawan at pagod na rin ang kanyang kalooban. Pakiramdam niya, wala siyang kakampi kahit nasa sarili nilang bahay siya. Nang gabing yun, tahimik siyang lumabas at nagtungo sa likod ng bahay upang mapag-isa sandali. Angela, nandiyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Anak, baka pwede tayo mag-usap. Papa, pwede bang pabayaan mo muna ako? Angela, Natigilan si June. Nakita niyang anak na tahimik na umiiyak habang nakaupo mag-isa. Hindi ito sumisigaw at hindi rin ito nagrereklamo. Ngunit pakiramdam ni June na mas masakit pa yun kesa anumang salita na narinig niya. Nakatayo lamang siya habang pinagmamasda ng anak. At sa pagitan nilang mag-ama, tila may isang distansyang unti-unting lumalaki sa bawat pagkakataong pinipili niya na manahimik kesa lumaban. Lumipas ang ilang araw. Papa, may magandang balita ako.
Kanina in-announce sa school na isa ako sa mga napiling contestant para sa regional journalism competition. Talaga ba? Aba, malaking bagay yan ah. Alam kong matagal mo nang gusto makasali sa mga ganyang competition, anak. Kaya nga excited ako eh. Matagal ko ring pinaghirapan ng mga qualifying exams bago ako napili. Sigurado kung magiging masaya ang mama mo kung nakikita niya kung gaano ka kasipag ngayon. Sana nga po. Gagawin kong lahat para hindi masayang ang pagkakataong ito. Matapos ang linggong puro problema at sama ng loob ang laman ng kanilang bahay, may dumating ding bagay na nagpasaya kay Angela. Noon lang muling nakita ni June ang dating sigla ng anak. Madalas niya itong makita na nagbabasa ng mga articles, nagsusulat sa kwaderno, at nagsasanay kahit gabi na. Kapag pinag-uusapan ito ang nalalapit na kompetisyon, halatang puno ito ng pag-asa. Para kay June, yun ang isa sa mga bagay na matagal niya nang gustong makitang muli sa anak. Angela, pwede ba tigilan mo muna yung pagbabasa mo at pakilinis yung cabinet sa sala? Ngayon po ba talaga? Nasa gitna kasi ako ng pagre-review eh. Oo, ngayon. Review. Hindi iikot ang bahay na to sa competition mo, no? Sige po, tatapusin ko lang tong binabasa ko. Hindi, ngayon na. Kanina pa kita inuutusan, tagal-tagal mo na dyan. Tahimik na isinara ni Angela ang kanyang notebook at tumayo mula sa kinauupuan. Sanay na siya sa ganoong sitwasyon. Sa tuwing may oras siyang inilalaan para sa sarili, tila may bagong trabahong naghihintay. Gayunpaman, pilit niyang pinananatili ang magandang pakiramdam. Ayaw niyang hayaang masira ng kahit sino ang pagkakataong matagal niyang pinangarap. Samantala, si Vivian nakatingin lamang habang pinagmamasdan siyang maglinis. Anak, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Hindi pa nga po eh. Ang dami ko pang kailangang aralin bago ang competition. Mukhang seryoso ka talaga. Yan ang gusto ko, anak. Kailangan eh. Hindi naman basta-basta ang kalaban dun. Naniniwala ako. Kaya mo yan. Basta wag kang susuko, anak. Napangiti si Angela. Kahit papano, may mga pagkakataong nararamdaman pa rin niyang proud sa kanya ang kanyang ama. Subalit hindi sapat yun para maalis ang lahat ng sama ng loob na matagal nang naiipon sa kanyang dibdib. Gayunpaman, pinili niyang ituon ang isip sa nalalapit na kompetisyon. Sa ngayon, yun ang mas mahalaga para sa kanya kaysa sa anumang pagtatalo sa loob ng bahay. Vivian, napapansin mo ba yung anak ni June? Kanina pa hawak yung mga papel na yan. Oo nga eh. Akala mo naman may napakalaking mararating sa pagsali sa contest. Masyado siyang masaya nito mga nakaraang araw ah. Nakakasawa na makita ang pagmumukha niyang parang walang problema. Oo, parang nakakalimutan na niya kung sino ang dapat mauna sa bahay na ito. Habang lalong naging abala si Angela sa paghahanda, lalong hindi yun nagugustuhan ni na Vivian at Aling Rita. Hindi man nila direktang sinasabi, malinaw na naiinis sila sa atensyong natatanggap nito mula kay June. Sa halip na matuwa sa tagumpay ng dalaga, tila mas gusto nilang makita itong nahihirapan. Unti-unti ring napapansin yun ni June, ngunit hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sitwasyon nang hindi na uuwi sa sigawan. Papa, pwede mo bang basahin tong article ko? O, sige nga, tignan natin kung anong ginawa mo. Kabado po ako eh. Baka marami pang mali. Kung may mali man, kaya pang ayusin yan. Kaya nga tayo magpa-practice eh. Ikaw talaga ang unang gusto kong magbasa nito. Habang binabasa ni June ang isinulat ng anak, hindi niya maiwasang humanga. Hindi man siya eksperto sa pagsusulat, nakikita niyang pinagpaguran niyo ni Angela. Sa isip niya, karapat-dapat itong mabigyan ng pagkakataon. Subalit kasabay ng paghanga, may bumabalik ding kirot sa kanyang konsensya. Alam niyang maraming beses niya nang nabigo ang anak sa mga pagkakataong kailangan siya nito. June, pwede ba tayo mag-usap? Oh, bakit? May kailangan ka ba? Napapansin ko,
Masyado mo nang binibigyan ng atensyon si Angela nitong mga nakaraan. Vivian, anak ko siya. Natural lang naman siguro yun. Huwag mo masyadong ini-spoiled. Baka lumaki ang ulo niyan. Hindi agad nakasagot si June at gusto niyang kontrahin ang sinabi ng asawa, ngunit alam niyang hahaba lang ang usapan. Kaya gaya ng nakasanayan, pinili niyang manahimik. Habang papalayo siya, hindi niya napansin ang malamig na tingin ni Vivian. Para rito, unti-unti nang nagiging sagabal si Angela sa katahimikan na gusto niyang kontrolin sa loob ng bahay. Tulog na ba si Angela? Oo, kanina pa nakapatay ang ilaw sa kwarto niya eh. Oh, ano ang balak mo? Nakita ko yung folder niya kanina. Nandun lahat ng kailangan niya para sa competition. Huwag mong sabihin. Tingnan natin kung gaano pa siya kasaya bukas. Lumipas ang gabi ng tahimik ang buong bahay. Walang kamalay-malay si Angela habang mahimbing na natutulog sa kanyang silid. Sa isip niya, maayos ang lahat. Nakahanda na ang kanyang mga requirements at ilang araw na lamang maipapasa na niyang mga ito sa paaralan. Hindi niya alam na may ibang plano sina Vivian at Aling Rita para sa kanya. Dahan-dahan lang, baka magising siya. Teka, nandito na yung folder. Akin na. Sigurado ka ba rito? Oo, masyado nang masaya ang batang yan kaya dapat lang yan sa kanya. Maingat nilang binuksan ang folder ni Angela. Isa-isang hinugot ni Vivian ang mga dokumentong pinagpagura nitong ihanda sa loob ng maraming linggo. Ang ilan, pinunit niya habang ang iba, itinapon sa isang lumang kahon sa likod ng bahay. Tahimik lamang silang kumilos upang walang makarinig. Nang matapos sila, ibinalik nila ang folder sa mesa na para bang walang nangyari. Habang lumalayo sina Vivian at Aling Rita mula sa kanyang silid, kapwa sila nakangiti. Kinabukasan, Papa, nasa na yung folder ko? Kagabi lang nasa ibabaw yun ang mesa ko. Hinanap ko na sa cabinet, sa ilalim ng kama at pati sa mga drawer, pero wala talaga. Baka nailipat mo lang kung saan habang nag-aayos ka kagabi. Huwag ka muna mataranta. Hanapin muna natin na maayos bago tayo mag-isip na masama. Hindi, Papa. Sigurado ako. Sobrang ingat ko sa folder na yun dahil nandun lahat ng requirements ko para sa competition. O sige, tutulungan kita maghanap. Baka may napaglagyan ka lang na hindi mo na maalala dahil pagod ka kagabi. Hindi talaga ako nagkakamali. Alam kong nandito lang yun kagabi bago ako natulog pa. maagang nagising si Angela dahil balak niyang ayusin muli ang mga requirements para sa nalalapit na kompetisyon. Subalit ilang minuto pa lamang siyang naghahanap, nagsimula na siyang kabahan. Hindi siya basta-basta nagkakamali pagdating sa mahalagang dokumento. Kaya habang tumatagal, mas lalo siyang naguguluhan kung bakit bigla na lamang nawala ang folder. Napansin yun ni June kaya agad siyang tumulong kahit hindi rin niya alam kung saan magsisimula. Papa, nahanap ko na. Buti naman. Saan mo nakita? Nasa likod ng bahay. Nakasilid sa lumang kahon. Ano? Bakit naman mapupunta doon ang folder mo? Hindi ko rin alam pero may mali. Pakiramdam ko may mali talaga. Dali-daling binuksan ni Angela ang folder. Ngunit sa halip na guminhawa ang pakiramdam niya, lalo siyang nanlamig. Isa-isang bumungad sa kanya mga papel na punit, gusot at kulang-kulang. Ang ilang dokumentong ilang linggo niyang inasikaso, wala na. Hindi niya agad napigilan ang pagluha habang nakatitig sa laman ng folder. Angela, ano ba yan? Papa, punit-punit na ang mga dokumento ko. Paano nangyari ito? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Nanigas si Angela habang hawak ang mga papel. Alam niyang hindi simpleng aksidente ang nangyari. Walang dahilan para mapunta ang folder sa likod ng bahay. Lalong walang dahilan para mapunit ang mga dokumento sa loob nito. Habang tinitingnan niya ang bawat papel, pakiramdam niya
Isa-isang nasisira ang mga plano niyang pinagpaguran sa loob ng maraming buwan. Maya-maya pa, lumabas si Vivian. Nakita niyo ba kung sinong humawak sa folder ko kagabi? Oh, bakit ako maghanap ng gamit mo? Hindi naman ako interesado sa mga papel mo. Hindi ko sinasabing hinanap niyo. Nagtatanong lang ako kung may nakita kayo. Wala. At bakit parang kami agad ang pinaghihinalaan mo? Kasi wala namang ibang tao rito sa bahay. Lumabas si Aling Rita mula sa kusina matapos marinig ang usapan. Nakita agad nito ang folder sa kamay ni Angela at ang mga punit-punit na papel na nakakalat sa mesa. Subalit sa halip na magulat, tila wala itong anumang pakialam sa nangyayari. Lalo lamang lumalim ang hinala ni Angela. Oh, ano na naman ang drama mo? May sumira sa requirements ko para sa competition. Oh? At kami agad ang naisip mong gumawa? Hindi ko sinasabing kayo. Gusto ko lang malaman ang totoo. Kung wala kang ebidensya, tigilan mo ang pag-aakusa. Hindi ko na maayos lahat ng ito sa oras. Mahuhuli na ako nito. Tahimik na napaupo si Angela. Hindi na niya kayang pigilan ang luha. Alam niyang may ilan sa mga dokumentong hindi basta-basta mapapalitan. Ang iba, nangangailangan pa ng mga pirma at proseso mula sa paaralan. Habang umiiyak siya, walang nakikitang pagsisisi sa mukha ni na Vivian at Aling Rita. Nakita yun ni June at lalo siyang hindi mapakali. Vivian, sigurado ka bang wala kang alam dito? Ilang beses ko bang sasabihin, wala nga akong alam. Napakahalaga nito kay Angela. Alam mo yun. At ano naman, hindi naman titigil ang mundo dahil sa competition na yan. Hindi yan ang punto. Alam mo, masyado mo na kasing kinukonsinti ang anak mo eh. Unti-unting kumukulo ang loob ni June. Matagal na siyang nananahimik sa maraming bagay ngunit ngayon, anak na niya mismo ang umiiyak sa harap niya. Gayunpaman, pilit pa rin niyang pinipigilan ang sarili. Ayaw niyang mauwi sa malaking gulo ang lahat. Subalit habang tumatagal, lalo siyang nahihirapang gawin yun. Papa, hayaan mo na po. Anak, Wala rin namang mangyayari. huwag mo sabihin yan. Kailan ba may nangyari kapag may mali silang ginawa sa akin? Natahimik si June matapos marinig yun. Hindi niya masagot ang tanong ng anak dahil alam niyang totoo ito. Maraming beses niya nang nakita mga hindi makatarungang bagay ngunit mas pinili niya ang manahimik. Ngayon, tila lahat ng pagkakataong yun, bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Ayan na naman siya. Parang napakalaking trahedya nangyari. Napaka-OA mo talagang bata ka. Pinaghirapan ko yon kaya ako umiiyak ng ganito. Eh di sana mas iningatan mo. Hindi yung tatanga-tanga ka. Tumayo si Angela. Halatang nanginginig siya sa galit at sakit. Hindi na niya alam kung alin ang mas masakit sa kanya. Ang pagkawala ng pagkakataon o ang masamang pagtrato sa kanya ng mga taong kasama niya sa bahay araw-araw. Bakit ba galit na galit kayo sa akin? Aba, huwag mo akong taasan ng boses ha. Ano bang ginawa ko sa inyo ha? Hoy, masyado ka nang sumasagot bata ka ha. Sinasabi ko lang ang totoo. Sumusobra na kayo. Samantalang ang totoo, wala kayong karapatan dito dahil bahay ito ng mama ko. Tumahimik ka! Sa sobrang galit, mabilis na lumapit si Vivian at malakas na sinampal si Angela. Napaatras ang dalaga at bumagsak ang hawak niyang folder sa sahig. Ilang segundo ring walang nagsalita sa loob ng bahay. Maging si Aling Rita, natigilan. Vivian! Ano? Kakampiyan mo ang kabastusan ng anak mo, ha? June? Sinampal mo siya! At ano naman ngayon? Anak ko siya, Vivian! Parang may nagbago sa tono ni June. Hindi na yun ang boses ng lalaking laging umiiwas sa gulo. Hindi man siya sumisigaw, may galit na hindi maitago sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Maging si Angela, napatingin sa kanya dahil bihira niya itong makita ng ganon. Oo, anak mo nga siya. At
Asawa mo ko. Hindi dahilan yun para saktan mo siya. Wala kang karapatan. Matagal ko nang ginagawa. Ngayon ka lang nagsalita. Dahil ngayon ko lang nakita kung gaano nakalala ang lahat. Talaga ba? Walang sumagot agad. Tanging mabibigat na paghinga lamang ang maririnig sa loob ng bahay. Nakatingin si June sa anak na namumulang pisngi dahil sa sampal. Sa isip niya, bumabalik ang lahat ng pagkakataong pinili niyang manahimik. At sa unang pagkakataon, hindi siya galit kina Vivian o Aling Rita. Galit siya sa kanyang sarili. Sobra na! Ano? Anong sabi mo? Lakasan mo at hindi ko marinig. Sobra na talaga! Papa! Pasensya ka na, anak. Natigilan si Angela sa narinig. Hindi na muling nagsalita si June. Subalit sa paraan ng kanyang pagtitig kina Vivian at Aling Rita, malinaw na may nagbago na sa loob niya. At habang nakatayo siya sa gitna ng sala, naramdaman niyang unti-unti nang nauubos ang takot na matagal niyang kinapitan. Kinahapunan, Angela, kumusta ang pakiramdam mo? Kanina ka pa tahimik sa kwarto mo at hindi ka man lang lumabas para kumain. Ayos lang ako, Papa. Huwag ka na mag-alala. Wala rin namang magbabago kahit pag-usapan pa natin ang nangyari. Anak, alam kong nasaktan ka. At alam kong hindi lang dahil sa competition yung dahilan kung bakit ganyan ka ngayon. Tama kayo. Hindi lang naman kasi yun ang dahilan. Matagal na to nangyayari pero ngayon lang ako napagod. Pasensya ka na, anak. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. buong gabi, hindi nakatulog ng maayos si June. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa isip niya ang nangyari nung araw na yun. Nakikita niyang muli si Angela na umiiyak habang hawak ang mga punit-punit na dokumento. Naririnig niya rin ang malakas na tunog ng sampal ni Vivian. Mas masakit pa roon ang katotohanang hindi yun ang unang pagkakataong nasaktan ng kanyang anak habang tahimik lamang siyang nakatingin. Papa, pwede po bang magtanong Oo naman. Ano yun, anak? kung buhay po si Mama? Papayag kaya siyang ganito ang nangyayari sa akin? Hindi. Kilala ko ang mama mo. Hindi niya hayaang may manakit sa'yo. Kaya minsan naiisip ko na sana nandito pa rin siya. Alam ko namimiss mo na ang mama mo. Pero nandito naman ako. Pero hindi kayo tulad ni Mama na hindi hahayaang masaktan ako ng ibang tao. Angela, Matapos ang maikling pag-uusap, muling naiwan si June sa sala. Doon niya naalala ang kanyang unang asawa. Naalala niya kung paano nito ipinagkatiwala sa kanya si Angela bago ito pumanaw. Noon, nangako siyang poprotektahan niya ang kanilang anak anuman ang mangyari. Subalit habang binabalikan niya ang mga nakaraang taon, unti-unti niyang napagtatanto kung gaano kalayo ang kanyang ginawa sa pangakong yun. Arman, pwede ba kitang makausap? Oh, pare. Mukhang seryoso yan ah. Halika, maupo ka muna. Hindi ako mapakali simula kahapon, pare. May nangyari na naman ba sa bahay nyo? Oo eh. Sinampal ni Vivian si Angela sa harap ko. Ano? Sa lahat ng taong kilala ni June, si Arman lamang ang hindi natatakot magsabi ng totoo sa kanya. Kaya naman kahit nahihiya siya, nagpasya siyang ikwento ang lahat ng nangyari. Habang nagsasalita siya, pakiramdam niyang isa-isang nabubuksan ang mga bagay na matagal niyang pilit ikinukubli sa sarili. Tama ka nung sinabi mong duwag ako, pare. Napakalaki kong duwag. Di ko ikinatutuwa na tama ako, pare. Pero tama ka nga. Matagal na akong natatakot sa lahat ng bagay. At ngayon mo lang ba talaga nakikita yon? Hindi. Matagal ko na nakikita. Ako lang ang matagal nang nagbubulag-bulagan. Buti naman at namulat ka na. Alam mo naman siguro na ang nagdurusa ngayon. Yung anak mo. Napayuko si June.
Masakit marinig ang mga salitang yon, subalit alam niyang karapat dapat niya yung marinig. Sa loob ng maraming taon, ginamit niya ang katahimikan bilang dahilan upang umiwas sa problema. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang hindi pala katahimikan ang binigay niya sa kanyang anak, kundi pag-iisa. Hindi ko na alam kung paano ayusin ang lahat. Gulong-gulo na ako, pare. Kung ganun, magsimula ka sa pagtanggap ng katotohanan Aling katotohanan. na hindi ka na pwedeng manatiling duwag. Pero madali lang sabihin yan. Mas mahirap marinig mula sa sariling anak na wala siyang maaasahan sa'yo, pare. Ikaw dapat ang pumoprotekta sa kanya. Hindi na nakapagsalita si June. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya mga sinabi ni Angela. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili. Alam niyang may mali at alam niyang siya mismo ang dahilan kung bakit lumala ang sitwasyon sa loob ng kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya alam kung paano magsisimulang lumaban. May tanong ako sa'yo, pareng Jun. Hanggang kailan mo hahayaang saktan nila si Angela? Ayoko na. Hindi ko natatanggapin yun. Eh kung ayaw mo na pala, may gagawin ka ba? Yun ang hindi ko alam, pare. Ano bang pwede kong gawin para gantihan sila? Gusto kong gumanti para sa anak ko. Kahit pinakasalan ko si Vivian, anak ko pa rin si Angela. Sarili ko siyang dugo kaya pipiliin ko siya. Matagal silang nanatiling tahimik habang nakatingin si June sa kalsada, para bang naghahanap siya ng sagot na matagal nang nasa harapan niya, ngunit ayaw niya lang tingnan. Nakita yun ni Arman kaya dahan-dahan itong bumuntong hininga bago muling nagsalita. May isang tao na baka makatulong sa'yo. Sino? Si Tata Lucio, yung matandang nakatira sa kabilang baryo. Marami nang lumalapit sa kanya kapag wala nang ibang mapuntahan eh. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan, pareng Arman. Hindi ka rin naniniwalang aabot sa ganito ang buhay mo noon. Hindi agad sumagot si June. Narinig niya na noon ang pangalan ni Tata Lucio, ngunit hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na siya mismo ang magtatanong tungkol dito. Subalit habang iniisip niyang nangyari kay Angela, pakiramdam niya, unti-unti nang nauubos ang lahat ng dahilan para umatras. Saan ko siya mahahanap, pare? Sa dulo ng kabilang baryo, may maliit siyang bahay malapit sa lumang balete. Sigurado ka bang makakatulong siya, pare? Hindi ko alam, pero sa lagay mo ngayon, wala namang mawawala. Buong maghapon, hindi nawala sa isip ni June ang pangalan ni Tata Lucio. Kahit habang nasa bahay siya, paulit-ulit niya yung naiisip. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Angela na tahimik lamang sa isang sulok. Hindi na ito kagaya ng dati na masigla at palangiti. At sa bawat pagkakataong nakikita niya yon, lalo lamang siyang nakukonsensya. Ano bang problema mo? Kanina ka pa tulala dyan ah. Wala. Nag-iisip lang. Kung tungkol na naman yan sa nangyari noong nakaraan, tapos na yon. Pero hindi pa tapos para sa akin. Ano bang gusto mong palabasin ha? Wala. Pagod lang ako. Kung pagod ka, edi matulog ka. Ang dami mo pang drama. Hindi na nakipagtalo si June, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang katahimikan, hindi dahil sa takot. Sa pagkakataong yon, may binubuo na siyang pasya sa kanyang isip. Habang pinagmamasdan niya sina Vivian at Aling Rita, pakiramdam niya unti-unti nang nawawala ang kapangyarihang matagal niyang ibinigay sa mga ito. Pagsapit ng gabi, tahimik siyang lumabas ng bahay. Wala siyang sinabihan kung saan siya pupunta. Mabagal ang kanyang mga hakbang habang tinatahak ang daan papunta sa kabilang baryo. Habang papalapit siya sa lugar na itinuro ni Arman, lalo niyang nararamdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila nito, hindi siya huminto. Ito na yata yung bahay. Sino yan? Po,
Ako po si Jun. Kayo po ba si Tata Lucio? Ano ang kailangan mo sa akin sa ganitong oras? Po? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano ang kailangan mo sa akin sa ganitong oras ng gabi? Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta eh. Kaya dito na po ako dumiretso. Maraming taong nawawala ng direksyon sa buhay. Bakit ikaw ang dapat kong pakinggan? Dahil anak ko na po nasasaktan. At ako rin ang dahilan kung bakit umabot sa ganun. Pumasok ka muna. Hindi magandang pinag-uusapan ng mga ganyang bagay sa may pintuan. Tahimik na sumunod si June sa matanda. Pagpasok niya sa loob ng bahay, agad niyang napansin ang simpleng pamumuhay nito. Walang magarbong gamit at wala ring anumang nakakatakot na bagay na madalas niyang marinig sa mga kwento tungkol sa mga albularyo. Umupo siya sa isang lumang bangko habang si Tata Lucio naman tahimik na nakatingin sa kanya. Para bang hinihintay nitong siya mismo ang magsimulang magsalita. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ba ang problema mo? Ako po. Ako mismo ang problema. Dahil kung naging matapang lang ako noon, hindi sana umabot sa ganito ang anak ko. Hindi agad nagsalita si Tata Lucio. Hinayaan niyang ilabas ni June ang lahat ng matagal nitong kinimkim. Pakiramdam ni June, may taong handang makinig nang hindi siya huhusgahan. Kaya isa-isa niyang ikinwento ang mga bagay na matagal niyang ikinahihiya. Noong una, akala ko mabuting tao ako dahil ayoko ng gulo. Ngayon alam ko nang hindi kabaitan yun, kundi kaduwagan. Unti-unting bumibigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni June. Subalit kasabay nito, para ring may nababawas sa bigat na matagal na niyang pasan. Hindi na siya naghahanap ng dahilan para ipagtanggol ang sarili. Hindi na rin niya sinisisi ang ibang tao sa mga nangyari. Alam niyang may kasalanan siya sa lahat ng sakit na dinanas ni Angela. Takot ako sa asawa ko. Takot din ako sa biyenang ko. Pati sa kapatid ko. Pati sa mga taong may kapangyarihan. Pati sa mga taong mas malakas magsalita kaysa sa akin. At habang natatakot ako, anak ko nahihirapan. Napayuko si June. Masakit aminin ngunit hindi niya maikakaila ang katotohanan. Habang iniisip niyang iniiwas niya sa gulo ang kanyang pamilya, mas lalo pala niya itong inilalagay sa kapahamakan. Ang bawat pag-urong niya, naging daan upang mas maging malupit sina Vivian at Aling Rita kay Angela. May tanong lang ako sa iyo. Sino ang sumira sa buhay ng anak mo? Si Vivian po, ang pangalawa kong asawa. Pati na yung biyenan ko. Mali ka! Po, kung ganun, sino po? Ikaw! Ikaw mismo! Parang may malamig na tubig na ibinuho sa buong katawan ni June. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Hindi dahil hindi niya naisip yun kundi dahil mas masakit marinig mula sa ibang tao ang bagay na matagal niya nang alam sa sarili. Unti-unti siyang napapikit habang pinipigilan ang pagluha. Tama. Tama po kayo. Kung pinrotektahan mo ang anak mo noon, hindi sana siya umabot sa ganitong kalagayan. Alam ko po. Yun po ang pinagsisisihan ko. Kung nagsalita ka noon, hindi sana siya natutong magtiis na mag-isa. At kung patuloy kang magiging duwag, mas marami pa siyang pagdaraanan. Nakita ni Tata Lucio ang pagbabago sa mukha ni June. Hindi na ito ang lalaking unang kumatok sa kanyang pintuan na puno ng pagdududa at takot. Nakikita niya rito ang isang amang unti-unting natututong lumaban. Subalit alam niyang hindi sapat ang galit upang gumawa ng tamang desisyon. Bakit ka ba talaga pumunta rito? Dahil gusto kong parusahan sila.
sa lahat-lahat ng ginawa nila sa anak ko. At paano mo namang gustong gawin yon? Hindi ko po alam. Kaya nga po ako nandito eh. Baka sakaling matulungan niyo ako. Kung ganon, may paraan. Natigilan si June sa narinig. Matagal siyang nakatingin sa matanda bago muling nagsalita. Alam na niya kung saan papunta ang usapan. Ngunit gusto niyang marinig mismo mula rito ang mga salitang matagal niya nang iniiwasan. Barang po bang sinasabi ninyo? Akala ko po mali ang mga ganong bagay. Mali naman talaga. Kung ganoon, bakit ninyo ginagawa? Hindi lahat na lumalapit sa akin pinagbibigyan ko. Naging tahimik ang buong silid. Habang tumatagal, lalo lamang naguguluhan si June. Buong buhay niyang iniiwasan ng gulo at paghihiganti. Subalit ngayon, siya mismo ang humihingi ng paraan upang makaganti. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang kanyang isip. Marahil nung makita niyang umiiyak si Angela habang hawak ang sirang folder nito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung bibigyan kita ng paraan para saktan ang mga taong gusto mo saktan, gagawin mo ba? Po, Sagutin mo ko! hindi ko alam. Hindi mo alam? O natatakot ka lang sagutin? Natatakot po ako. Natatakot ako na baka maging katulad ko sila. Muling natahimik ang dalawa. Sa kaibuturan ng puso ni June, alam niyang hindi siya masamang tao. Subalit alam din niyang may bahagi ng kanyang sarili na gustong makita sina Vivian at Aling Rita na magbayad sa lahat ng ginawa nila. At habang iniisip niya yun, muling bumalik sa kanyang alaala ang pulang marka sa pisngi ni Angela. Isang desisyon lang ang kailangan mo. At kapag nagdesisyon ka, wala nang atrasan. Ngayon, ano ang pipiliin mo? Pipiliin ko ang anak ko. Dahan-dahang tumayo si Tata Lucio at nagtungo sa isang lumang kabinet. May inilabas itong maliit na supot at inilapag sa mesa. Hindi agad yun hinawakan ni June. Sa halip, matagal niya lamang itong tinitigan habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkalipas ng ilang minuto, tuluyan siyang nagpaalam at umuwi. Habang nasa daan, wala siyang ibang iniisip kundi ang mga salitang narinig mula sa matanda. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya sina Vivian at Aling Rita na nagtatawanan sa sala na para bang walang nangyaring masama sa loob ng mga nakaraang araw. Nakauwi ka na pala. Akala ko kung saan ka na naman nagpagabi. Ano? Napipi ka na naman ba? Tahimik lamang siyang dumaan. Hindi na siya sumagot. Hindi rin siya tumingin sa dalawa. Sa halip, dumiretso siya sa loob ng bahay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may narinig siyang mahinang hikbi mula sa kwarto ni Angela. Huminto siya sa harap ng pinto at sa kabilang panig nito, naroon ang kanyang anak. Umiiyak na naman ng mag-isa. Pasensya ka na, anak. Huwag kang mag-alala. Dahil sa pagkakataong ito, may gagawin na ako para makabawi sa'yo. Mahigpit niyang hinawakan ng maliit na supot na ibinigay ni Tata Lucio. Nang mga sumunod na araw, June, pakikuha nga yung gamot ko. Simula pagising ko kanina parang umiikot na naman ang paningin ko. Hindi ka pa ba gumagaling? 3 araw ka ng ganyan ah. Yun na nga, nakakapagtaka eh. Umiinom naman ako ng gamot pero parang walang epekto. Ako rin. Simula kagabi sumasakit ang tiyan ko eh. Akala ko may nakain lang akong hindi maganda. ilang araw nang lumipas mula nang umuwi si June mula sa bahay ni Tata Lucio. Simula noon, wala na siyang narinig mula sa matanda. Hindi rin niya alam kung may mangyayari ba talaga sa mga sumunod na araw. Ngunit habang lumilipas ang panahon,
napapansin niyang unti-unting nagbabago ang kalagayan ni na Vivian at Aling Rita. Noong una, simpleng pagkahilo lamang ang nararamdaman ng mga ito. Subalit habang tumatagal, tila may kung anong hindi maipaliwanag na bumabagabag sa kanilang katawan. Papa, napansin mo ba? Parang ang putla nila nitong mga nakaraang araw. Oo, napansin ko rin. Nakakabahala na rin. Kahit si Lola Rita parang nangihina kapag naglalakad. Napatingin si June sa anak. Alam niyang may dahilan ng mga nangyayari ngunit hindi niya maaaring sabihin yun. Sa tuwing nakikita niya sina Vivian at Aling Rita na namumutla, bumabalik sa isip niya ang maliit na supot na ibinigay ni Tata Lucio. Subalit sa halip na makaramdam ng saya, may kakaibang bigat siyang nararamdaman sa dibdib. Nakakainis na talaga to! Puisit! Kanina pa may mga langaw sa kwarto ko! Sa kwarto ko rin. Akala ko nga ako lang ang nakapansin eh. Hay! 3 beses ko nang nilinis yung bintana pero bumabalik pa rin sila. Parang sinusundan yata tayo ng mga peste! Habang lumalala ang kanilang karamdaman, nagsisimula na ring mangyari ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Madalas silang makakita ng mga langaw kahit malinis naman ang bahay. Minsan, may maririnig silang ugong ng mga pakpak kahit wala namang kahit isang insektong lumilipad sa paligid. Sa una, hindi nila yun pinapansin. Ngunit habang tumatagal, nagsisimula na silang mabahala. Jun, naririnig mo ba yon? Parang may mga langaw ako naririnig. Wala naman ako naririnig. Imposible! Kanina pa ang lakas ng ugong eh. Oo, ako rin. Akala ko nga may namatay na daga sa likod ng bahay. Wala naman ako nakikita eh. Baka guni-guni nyo lang. Hindi na nakatulog ng maayos sina Vivian at Aling Rita sa mga sumunod na gabi. Sa tuwing ipinipikit nila ang kanilang mga mata, may mga kakaibang panaginip silang nararanasan. Minsan, napapaligiran sila ng maitim na langaw. Minsan naman, tila may gumagapang na kung ano sa loob ng kanilang katawan. Pagkagising nila, lalo lamang silang nangihina at nawawala ng gana sa pagkain. Tita Vivian, hindi mo pa rin ba kayang kumain? Hindi! Nasusuka ako kapag naaamoy kong pagkain! Kahapon pa po kayo ganyan. Konti lang din na nakain nyo. Ay, kahit tubig minsan gusto ko na lang iluwa. Ay, hindi ko rin maintindihan kung ano nangyayari sa atin. Bakit tayo lang yata ang nagkakahawaan dito? Gusto niyo po bang igawa ko kayo ng salabat? Si Angela pang nag-aalala sa dalawa. Kahit marami silang ginawang masama sa kanya, hindi niya magawang matuwa sa kanilang kalagayan. Habang pinagmamasdan siya ni June, lalo niyang naaalala ang kabaitan ng anak. Sa isip niya, mas lalo siyang nagiging karapat-dapat sa pagmamahal na matagal niyang ipinagkait dito. Angela, bakit mo pa sila inaalala? Tao pa rin naman po sila, Papa. Tsaka, asawa mo si Tita Vivian. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo? Opo, hindi ko kayang matuwa sa paghihirap ng iba. Ayokong maging katulad nila. Natahimik si June. Matapos marinig yon, ang mga salitang yun ay tumama sa kanya ng mas malalim kaysa inaasahan niya. Habang ang anak niya marunong pa ring maawa sa mga taong nanakit dito, siya naman lihim na naghihintay na magbayad ang mga ito sa kanilang mga ginawa. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Jun, dali mo na nga kami sa doktor bukas. Hindi ko na talaga kakayanin pag tumagal pa itong nararamdaman ko. Hindi ba kayo nagpunta nung isang araw? Pumunta kami pero wala namang nakita. Oo, lalo ako natatakot. Pakiramdam ko may kung anong mali sa katawan ko. Oo, sige. Sasamahan ko kayo. Kinabukasan, nagtungo silang muli sa doktor. Subalit tulad ng unang konsultasyon, wala pa ring makitang malinaw na dahilan sa kanilang kalagayan.
Normal ang karamihan sa mga resulta at wala ring maipaliwanag ang doktor sa mga sintomas na kanilang nararanasan. Dahil dito, mas lalo lamang silang natakot pag uwi nila sa bahay. Natatakot na ako. Hindi na ito normal, Nay. Yun din ang pakiramdam ko, Vivian. Kung sakit to, bakit walang makita ang doktor? Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Pati ako natataranta na eh. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Habang lumilipas sa mga araw, lalo pang lumalala ang kanilang kalagayan. Pareho silang pumapayat at nangihina. Ang dating malalakas magsalita, madalas na lang nakahiga sa loob ng bahay. Kahit si Angela, hindi na maitago ang kanyang pag-aalala. Subalit sa kabila nito, wala pa ring makitang sagot ang sinuman. Nahihilo na naman ako. Maupo ka lang po muna. Baka bumagsak ka dyan eh. Parang umiikot ang lahat. Ako rin. Simula kanina parang may gumagapang sa tiyan ko. Biglang napahawak si Vivian sa kanyang tiyan. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga. Napaatras si Angela habang pinagmamasdan ito. Ilang segundo lamang ang lumipas, napaluhod si Vivian sa sahig. Anak! Ano nangyari? Hindi na nakapagsalita si Vivian. Bigla itong napayuko at malakas na nagsuka sa sahig. Sa una inakala nilang ordinaryong suka lamang yon. Subalit nang mapatingin sila ng mabuti, sabay-sabay silang natigilan. Papa! Diyos ko! Sa sahig, hindi pagkain o likido ang nakakalat. Daan-daang patay na langaw ang lumalabas mula sa bibig ni Vivian. Nanginginig na napaatras si Angela habang napasigaw naman si Aling Rita sa takot. Maging si Vivian, hindi makapaniwala sa sarili niyang nakikita. Patuloy siyang sumusuka habang parami ng parami ang maiitim na insektong lumalabas mula sa kanyang bibig. At sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si June. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kaparusahang matagal nang naghihintay kina Vivian at Aling Rita. Vivian, anak! Ano nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nagsusuka. Diyos ko, bakit puro langaw ang lumalabas sa bibig mo? Hindi ito normal. Hindi ito sakit na alam ko. Natatakot na ako. Natatakot na talaga ako. Tulungan niyo ako, pakiusap. Ayoko na nito. Pakiramdam ko may kung anong nabubulok sa loob ng katawan ko. Hindi ko na kaya. Kada pipikit ako may mga langaw ako nakikita. Kada gigising ako parang may gumagapang sa loob ng tiyan ko. Ayoko nang maranasan to. Tita Vivian, huminahon po kayo. Baka lalo lang kayo mahirapan kapag nagpapanik kayo ng ganyan. Maupo muna kayo. Huminga kayo ng malalim. Mag-iisip po tayo ng paraan. Tumigil muna kayo sa pagsigaw. Wala tayong maitutulong kung magpapanik lang tayong lahat. Maupo muna kayo pareho at mag-usap tayo na maayos. Paano kami magiging maayos yun? Nakita mo naman na nangyari. Hindi kami baliw para mag-isip ng mga bagay na wala lang. Totoong nangyayari ito. Totoong may lumalabas na langaw sa bibig ng anak ko. Bulag ka ba? Teka, nasusuka rin ako. Maging si Aling Rita, nagsimula na ring magsuka ng patay na mga langaw. Unti-unti silang pinanghinaan ng katawan. Ang dating matatapang magsalita, naging balisa at takot. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nawawala ng pag-asa na may normal na paliwanag sa kanilang dinaranas. Hanggang sa may nagsabi sa kanila na baka nabarang ang mag-ina ng taong posibleng may galit sa mga ito. Dahil doon, kaagad nilang naisip si June. Jun, pakiusap. Kung may alam ka tungkol dito, sabihin mo na. Baka may ideya ka sa ganito. Pakiramdam ko mababaliw na ako sa kakaisip. Hindi na ako makatulog. Hindi na ako makakain.
Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko ito kakayanin. Oo nga, kahit anong isip ko, wala akong maalalang taong gustong gumawa nito sa amin. Kung may nagawa man kaming mali, sabihin mo na. Huwag mo naman kaming hayaang mamatay nang hindi namin alam ang dahilan. Ngayon kayo magmamakaawa? Ngayon kayo natatakot? Ilang beses umiyak si Angela sa bahay na ito. Ilang beses siyang nagsumikap na makisama sa inyo kahit hindi niyo siya tinatrato bilang pamilya. Noong mga panahong yun, wala akong maalalang awa na ipinakita niyo sa kanya. Jun, huwag mo naman sanang isumbat lahat ngayon. Alam ko nagkamali kami pero hindi namin inakala na aabot sa ganitong lahat. Kung may kasalanan kami, handa kaming humingi ng tawad. Pero pakiusap, tulungan mo kami. Natatakot na ako. Takot? Alam niyo ba kung sino ang pinaka natatakot sa bahay na ito? Ang anak ko. Takot siyang magkamali. Takot siyang magsalita. Takot siyang umiyak sa harap niyo dahil alam niyang lalo niyo lang siyang pahihirapan. Tahimik na nakinig si Angela. Habang nagsasalita ang kanyang ama, pakiramdam niya, ngayon lamang niya tunay na naririnig ang lahat ng salitang matagal nitong itinago. Hindi na ito ang lalaking laging umuurong. Hindi na ito ang amang pinipiling manahimik kapag may mali. Hindi ko alam na ganyan pala kalalim ang sama ng loob mo sa amin. Hindi lang sama ng loob ang dala ko. Konsensya! Habang sinasaktan niyo si Angela, araw-araw ko nakikita kung gaano ko naging mahinang ama. Pinipili ko manahimik dahil ayoko magkaroon ng gulo. Pero habang umiiwas ako sa gulo, anak ko naman ang nasasaktan. Jun, pakiusap. Sabihin mo na ang totoo. May alam ka ba sa nangyayari sa amin? Oh, may alam ako. Ano? Ako ang dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan. Natahimik ang buong bahay. Maging si Angela, napatingin agad sa kanyang ama. Ikaw? Anong ibig mo sabihin? Napuno na ako. Napuno ako sa lahat ng ginawa ninyo kay Angela. Kaya pumunta ako kay Tata Lucio. Ay, Diyos ko. Hindi. Hindi maaari. Maraming taon ako naging duwag. Maraming taon kong pinili ang katahimikan. Pero nung araw na sinampal mo ang anak ko habang umiiyak siya dahil sa pinaghirapan niyang sinira ninyo, may namatay sa loob ko. At may nabuuring desisyon na hindi ko na mababawi. Papa? Pasensya ka na, anak. Ginawa ko yun para sa'yo. Pero hindi ko po hiningi yun. Hindi ko ginustong may maghirap dahil sa akin. Kahit nasaktan nila ako, ayoko pa rin may mangyaring masama sa kanila. Kaya nga lalo ko nahihiya sa'yo eh. Habang ako puno ng galit, ikaw, marunong pa rin maawa, anak. Tahimik ang lahat sa loob ng bahay. Tanging hikbi lamang ni na Vivian at Aling Rita ang maririnig. Sa unang pagkakataon, malinaw nilang nakita kung gaano kalaki ang sugat na iniwan nila sa pamilya. Angela, patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang salitang yun para burahin ang lahat ng ginawa ko. Pero wala na ako ibang maiaalay sa iyo kundi ang buong pusong paghingi ng tawad. Patawarin mo rin ako, Angela. Akala ko noon tama ang ginagawa namin. Akala ko may karapatan kaming tratuhin ka ng ganon. Kayo ko lang nakikita kung gaano kami naging malupit sa iyo. Oo, nasaktan niyo ako, sobra. May mga araw na pakiramdam ko wala akong kakampi kahit nasa sarili naming bahay. Pero ayoko ring mabuhay habang dalang galit. Kaya pinapatawad ko na kayo. Salamat! Salamat, Angela! Makalipas ang araw na yon, muli ring pinuntahan ni June si Tata Lucio. Buo na ang kanyang pasya. Hindi na siya pumunta roon para humingi ng kaparusahan kundi para tapusin na ang lahat. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Opo, gusto ko nang itigil. Matapos ang lahat ng ginawa nila sa anak mo. Opo, dahil kung itutuloy ko pa ito, wala ring magandang mangyayari.
Ayokong matutong mabuhay sa galit si Angela. Ngayon mo palang tunay na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ama. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni na Vivian at Aling Rita sa mga sumunod na linggo. Nawala na ang kanilang pagsusuka at unti-unti ring bumalik ang kanilang lakas. Subalit kahit nawala ang kaparusahan, hindi na nawala ang mga ginawa nila noon. Jun, pwede pa ba tayo magsimula ulit? Pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin nun, may babalik pa natin na dati. Ganun na ba talaga? Matagal kitang pinili kesa sa sarili ko. Ngayon naman, pipiliin ko ang anak ko. Naiintindihan namin, Jun. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang umalis sina Vivian at Aling Rita sa bahay. Tahimik silang nag-impake ng kanilang mga gamit. Wala nang sigawan at wala nang pagtatalo. Tanging pagsisisi na lamang ang kanilang dala habang papalayo. Papa, masakit pa rin ang lahat ng nangyari. Pero masaya akong pinili mo naman ako sa huli. Dapat noon ko pa ginawa yun, anak. Pero kahit huli na, sisiguraduhin kong hindi na mauulit. Alam mo, Papa, hindi na kita nakikita bilang duwag. Matagal ako naging duwag. At alam kong hindi ko na mababawi ang mga panahong nasaktan ka dahil doon. Hindi man natin mababago ang nakaraan, pwede pa rin nating ayusin ang mga susunod na araw. Napangiti si June at niyakap ang anak. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong figura ni na Vivian at Aling Rita, nakaramdam siya ng kakaibang gaan sa dibdib. Hindi dahil masaya siya sa sinapit ng mga ito, kundi dahil sa wakas, natuto na siyang manindigan para sa taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, kilala siya ng lahat bilang isang lalaking takot magsalita, takot tumutol, at takot lumaban. Subalit sa wakas, hindi na siya ang dating duwag na tatay. Wakas! Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang magandang kwento mga ka-DC. Huwag niyo po kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung karakter ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung mga sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Trivia time tayo mga ka-DC! Siguro marami sa inyo nagtatanong kung paano ko nga ba nakukuha ang mga karakter na dinadub ko. Ang totoo po niyan, tulad sa mga pelikula o teleserye, nag-o-audition din po kami. Kaya yung mga karakter na dinub ko, marami rin po ang naging kalabang ko sa kanila para mapagtagumpayan ko. Yung iba naman po sa mga karakter ko, precast na po ako ng mismong direktor. Ibig sabihin, dahil alam na ng direktor ang mga boses na kaya kong gawin, pag nakita nilang isang partikular na karakter at alam nilang bagay sa akin at sa boses ko, ina-assign na po agad sa akin ang karakter at hindi na po ako nagdadaan sa audition. Sa ilang taon ko na po sa industriyang ito, isa po ako sa maswerte na madalas maikas at maipatawag sa audition ng mga bida. Kaya palagi rin po ako nagpapasalamat sa itaas sa talentong ipinagkaloob niya sa akin. O paano? Shoutout naman tayo sa mga masusugid nating commenters, mga ka-DC. Shoutout kina Sheila May Cazeñas ng Macau, Florence, Alberto Olarte, MGS14, Lusa Claro ng Japan, Gay Somodio, Alexis de Guzman, Saide Felipe, Manuelito Flores at sa lola nyo rin po, Sheila May Garcia, Rolly Ishere at sa partner nyong si Aram ng Kingdom of Saudi Arabia,
cute survivor ng Japan. Shoutout kina Christina Peru, Brenda Barbecho at sa Barbecho family, Tapon family at sa mga anak nyong sila Axel at Nicel ng Kasiguran, Aurora Province, Griselda Dilantes ng Brisbane, Australia, Bella Abellano, Brian Landicho at sa mama nyo rin po na si Mila Landicho ng Kingdom of Saudi Arabia, Norvia Cabanyero, Mestisang Bangus ng Japan, Judy Bulanon, Judy Jane Tanon Ortiz, Al San Jose ng Habay 1, Bacoor, Cavite, Aki Omati at kay Levina ng Malaysia, Judith Bautista, Light Worker, Rosalie Bacunahe, Lara May Mandak, Amber Vlog 19, Elisa Bulosan, Richelle Ann, Fahima, at shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Luvina at Papa Bong ng Manila, at kay Keisha Chua ng Torrance, California. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na-shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, ha? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin, ha? Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!